Ang 20th century ay punong-puno ng mga kakaibang proyekto at ng mga eksperimentong masasabi nating obscure. Pero may isang talagang lihim na experiment na ginawa sa tulong ng NASA. Yun ay ang Mind of the Dolphin Study, na maliban sa ibang katotohanan ay gustong mapatunayan ng higher cerebral capacity na meron ng mga dolphins at syempre humanap ng paraan para magamit to sa greater good. Ang interesting na parte dito ay ang project na ito ay funded ng NASA at talagang wala naman silang kinalaman dapat sa project na yun. Pero hindi talaga nakikisali ang NASA sa ibang mga proyekto dahil masyado silang busy noon sa space race na dala ng Cold War nung mga panahon na yun. So bakit sila nakisali sa Mind of the Dolphin? Ang tao sa likod ng proyektong ito ay si Dr. John Lilly. Nagpasimula ng teorya na ang mga dolphins ay actually nakikipag-communicate daw sa mga tao dahil sa kanilang higher intelligence kumpara sa ibang mammal. Ang ideya ay magkaroon ng isang tao na opposite sex ng dolphin at tumira kasama ang dolphin hanggang kaya ng tao habang ini-stimulate ang utak ng dolphin gamit ang LSD. Ang lysergic acid diethylamide o LSD ay may major impact sa utak kaya ng increase ng brain blood flow, electrical activity at network communication patterns na nagko-correlate strongly sa hallucinatory at ibang conscious altering properties ng droga. Inobserbahan ng doktor ang marine mammal na naninirahan kasama ng tao para makita kung mai-encourage ito ang potential sa utak ng dolphin. Ang volunteer na naturalist na si Margaret Howe Laval ang siyang naging parte ng eksperimento dahil sa pagmamahal niya sa hayop at para sa kanya ay kaya niyang tumagal ng 10 linggo na nakakonfine kasama ang dolphin. Isa pa, ang ideya ng pagbuo ng interspecies communication bridge ay nagustuhan ni Margaret. Naniniwala kasi siyang meron siyang gift na kaya makipag-communicate sa mga dolphins at nakita ngayon sa eksperimento. Sa loob ng 10 linggo, namuhay sina Margaret at Peter, ang dolphin, sa isang partially flooded 2-room house. Laging nag-i-interact ang dalawa kahit na kumakain, natutulog o nagtatrabaho. Basta naglalaro-laro lang. Sa kamang nakababad sa tubig dagat natutulog si Margaret at nagtatrabaho siya sa isang floating desk. So pwedeng mag-interact sa kanya si Peter anumang oras. Tapos sinusubukan din niya itong turuan ng mga simpleng salita. Tila naiintindihan talaga ni Margaret kung ano ang sinasabi ni Peter o yung gusto nitong sabihin. Matapos ang 2 linggo, namuhay ng normal sina Margaret at Peter pero wala pa ring promising results. So nagpasya itong si Dr. Lilly na bigyan ng LSD ang dolphin para ma-stimulate ang utak ni Peter para makakuha ng mas mabilis o mas magandang resulta. Nagkaroon nga ng epekto yun sa dolphin dahil nawalan to ng interest sa communication lesson nila ni Margaret at tila pinataas nito ang libido ng dolphin dahil tila nagkikrave ito kay Margaret sa sexual na paraan. Dito naging weird ang experimentation. Nagsimula ng laru-laruin ni Peter ang paa at hita ni Margaret at kapag hindi na re-reciprocate ang advances niya, nagiging violente siya sa babae. Dahil sa hindi siya nakakakuha ng atensyon, sinimulan nitong ligawan si Margaret sa pamamagitan ng malumanay na pagkiskis ng ngipin nito sa hita ng babae at pagpapakita ng kanyang genitalia. Ang kinagulat ng lahat ay nag-reciprocate si Margaret at sinimulang kiskisin ang erection ng dolphin. Si John C. Lilly, ang neuroscientist na nag-oversee sa research, ay nawala ng kredibilidad at fundings nang ang pangyayari ay umabot sa media. Maging ang NASA na siyang nag-encourage sa experiments ay naghugas kamay. Dahil dito, pinadala si Peter sa Dolphinarium sa Miami para maalagaan. Nagkaroon pa rin ng drawbacks ang dolphin dahil sa LSD na nakonsumo nito. Pero ang malala ay tila na-depresto dahil wala na sa paligid si Margaret at sa maikling panahon lamang namatay ang dolphin. Ang sabi ng iba, ang pagkamatay raw ng dolphin ay dahil sa broken heart at nag-suicide daw to sa pamamagitan ng pagpigil sa hininga. Pero ang mas plausible na teorya
ay nagkaroon ng lung problems dahil sa intake ng LSD. Ganun pa man, ang eksperimento ay nagpapakita ng talino na taglay ng mga dolphins. Nakalimutan lang talaga ang eksperimentong to dahil natabunan na ng mga pangyayari noong Cold War. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!